president has ordered a stepped-up whole-of-government flood mitigation strategy, which entails sustained river dredging and desiltation, cleanup of waterways, and the rehab and utilization of all machinery and equipment in hand. Dubbed Kontra Baha, the president also acknowledged the critical participation of NGOs and private business in the program. As we hear more from our Kenneth Paciente. Flooding is nothing new for Bonifacio whenever bad weather hits. He shares that the water rises up to his waist. That's why they often stay on the second floor. When the flooding gets worse, they head straight to the evacuation centers. Mahirap, hindi ka makakilos na ng normal na kahit na may kailangan kang bilhin sa tindahan, mag-ano ko na lang na humumpa kung kahit pa paano yung tubig. Pero pagka ganyan talaga, intense na yung ulan, wala kang ano, kundi lumusong na lang din. Isuungin na lang yung gaano kalalim yung baha. Bonifacio is just one of the thousands of Metro Manila residents who often experiencing flooding, a problem the government is set to address. Today, President Ferdinand R. Marcos Jr. himself led the launching of a massive initiative to combat flooding in Metro Manila and nearby areas. The president spearheaded the Oplan Kontra Baha at Balihatar Creek in Barangay San Dionisio, Parañaque City. Simultaneously, operations were also launched in Kaingin Creek in Maykawayan City, Sunog Apog Pumping Station in Tondo, Manila, San Juan River in Quezon City, and Las Piñas River. The Oplan Kontra Baha is an interagency and whole-of-government initiative, brings together various government agencies, local governments, and the private sector to clean up rivers, creeks, and drainage systems, as well as to rehabilitate pumping stations to help prevent severe flooding. It includes dredging, removal of obstructions such as illegal structures, and more effective waste disposal and management. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpol-kumpol para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. The Oplan Kontra Baha covers a total of 142.4 kilometers of rivers, creeks, and esteros, as well as 333.15 kilometers of drainage systems in Metro Manila. The president emphasized that the massive cleaning and clearing operations will be implemented within 9 months, strictly enforced to ensure continuous positive results. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. In connection with this, the president pointed out the utilization of long-idled government equipment to aid in the massive operations, stressing that regardless of the situation, these should be used for the benefit of the people. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. The chief executive also highlighted the need to fix errors in the design or function of certain pumping stations that were supposed to ease water flow, but instead ended up blocking rivers and esteros. Marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo, sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig.
At yung imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. The initiative will also be expanded to other flood-prone areas such as Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, and Cagayan de Oro. The program is also included in the Department of Public Works and Highways maintenance and other operating expenses to ensure its continuous implementation. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Kasi usually yung lahat ng dumi na masasala na. Kasi between Parañaque at yung dito sa Las Piñas, bali lang naman ang ganyang kalaki lang yung harangan. Pero kung dredging yan, tapos magkaroon ng tawag nito yung station na water pump station, laking bagay yun. The President also recognized the willingness of the private sector to collaborate in this program. Kenneth Pasyente from the National TV for a new and better Philippines.